kaligtasan mo sa Alerto 24. Patuloy ang investigasyon sa pagkamatay ng isang Koreano na natagpuan sa loob ng isang tangke ng tubig sa lungsod ng Parañaque. Nahuli kampa ang biktima bago siya tuluyang mawala. Si June Veneracion, naka-Alerto 24. Ito ang huling beses na nakita ang Koreanong si Kim Ji-hoon alias Kim Jan sa loob ng compound ng Avida Towers sa Sukat, Parañaque noong March 26. Kuha sa CCTV na tumatakbo ito. 3 araw siyang nawala hanggang sa makita ang kanyang naagnas na katawan na nakalutang sa cistern tank ng water treatment room ng Avida. Sa findings ng SOCO, ayon sa autopsy examination, wala silang nakitang foul play. Walang noted physical injuries. Nakatira sa 8th floor ng Tower 5 ang biktima. Ayon sa investigasyon ng PNP, may nakakita pa kay Kim na animoy nagrarapel o naglalambitin pababa mula sa 4th floor gamit ang lubid ng mga nagpipinturang trabahador. Pagdating sa 1st floor ng gusali, nakabitaw raw ito at bumagsak sa ground floor. Dahilan daw kung bakit iika-ika ito ng makuda ng CCTV. Ayon nga sa testigo, wala namang humahabol. Ngayon, isasubject pa natin to sa another examination. Titingnan natin kung pwede pa yung drug test examination kung gumagamit ng droga itong taong ito o kung lasing. Sa huling kuha ng CCTV, papunta sa direksyon ng water treatment room ang biktima. Sa loob ng cistern tank kung saan umaalingasaw ang amoy ng chlorine, nakuha ang kanyang katawan. Ayon sa autopsya, through suffocation, parang nasuffocate siya. Then, nakabitiw, nahulog sa tubig, nalunod, drowning. Sa kabila ng inisyal na investigasyon ng Parañaque Police na wala nangyaring foul play, malakas pa rin ang hinala ng live-in partner ng biktima na pagnanakaw ang motibo sa krimen. Pagnanakaw na nauwi sa pamamaslang. Wala raw sa kanilang unit ng madaling araw na yon ang live-in partner ng biktima na si Normilita de los Santos Tagyam. Pero napag-alaman niya na nabuksan daw ang kanilang unit at nawala ang isang bag na naglalaman daw ng 2 milyong piso bukod pa sa diamond bracelet, sing-sing at hikaw. Hindi raw nila alam kung paano ito nakuha mula sa kanilang unit. Itinurnover lang daw ng mga security guard ng gusali ang bag sa PNP. Pero 39,000 pesos na lang daw ang laman nito at wala na rin daw ang mga umano'y diamante. Hinala ng live-in partner, mga gwardya raw ng Avida ang may kinalaman sa krimen. Nangyari, siguro ninakawan siya, tas pinatay. Kaya po walang nakikita na humahabol sa kanya kasi syempre alam ng mga security guard kung aling anggulo na makikita sila pag hinabol nila yon. Sinubukan namin kunin ang panig ng admin office ng Avida pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Pero ayon daw sa ibinigay ng pahayag ng Avida admin office sa mga investigador, 3 araw na nilinis ang supply ng tubig sa kabuuang 6 na tower ng Avida Parañaque. Dahil ang cistern tank kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima, ang siya umanong pinagkukunan ng tubig ng buong compound. Kahapon lang muli pinaandar ang water treatment facility. Noong una, walang napansin na kakaiba ang mga residente sa tubig sa kanilang lugar. Kinilabutan lang daw sila nang kumalat ang balitang may nakuhang bangkay sa kanilang cistern tank. June Veneracion, nakatutok 24 oras.